I'm not inviting him. Oh, first of all, I'm not inviting him. Kasi ang ganda nung sagutan dito ni Kaufman at saka ni Claire. Nakakatuwa lang eh. Lumalabas yung kalidad ng utak. Malacanang brushed aside the invitation of Duterte Defense Lead Counsel Nicolas Kaufman to discuss his client's interim release. Palace spokesperson Claire Castro also urged Kaufman to take his allegations of drug war deaths in this administration to court. Mobile journalist Julie Baisa with the story. Eto, gusto makipag-usap ni Kaufman. Ha? Anong sagot ni Claire? Pakakainin kita ng balot. Balot o isaw ba yung sinabi? Papanoorin natin. Why does Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman keep on name-dropping President Marcos in his arguments? This was the palace's reaction to the defense lawyer's latest statements in his presentation of merits. Yesterday, Kaufman made reference to drug-related killings data under the Marcos administration. Kaufman asked ICC prosecutors if Marcos will also be investigated for this. Palace press officer... Dapat daw maimbestigahan din si Bongbong Marcos patungkol dito. Ang sabi naman ni Claire, bakit ba lagi mong binabanggit si Bongbong na nasaktan siya? Parang misis. 'Di ba? Ang asta nito si hindi magalit sa iyo si Lisa. Ang asta dito kay parang kabit. Ito si parang 'di ba? Ayaw niya na dinadama yung kanyang kanyang daddy. Senator Castro's reaction to this? Kaufman should file the proper cases before Philippine courts if he believes violations were committed in the present administration's drug war. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Ay, kita mo? Ang kliyente niya si Duterte, bakit nakafocus kay Marcos? Sasagutin kita. Una, ang tawag dyan, dose of your own medicine. Di ba? Pati ghost projects ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Duterte. Wala ka ng press con. Ako baka nagkakamali. Meron ka bang press con na hindi mo nabanggit si Duterte? Lahat na lang. Pati bintang na pagnanakaw, Duterte. Pati sinasabing adik si Bongbong Marcos, Duterte na naman. Di ba? Wala ka nga sigurong press con na hindi mo nabanggit ang Duterte. Ngayon, babanggitin. Gagalit ka. Pero alam mo kung bakit nagbabanggit si Bongbong? Kasi yung pangingidnap ni Bongbong. State-sponsored yung pagkakakidnap kay BRRD. Ginastusan ng gobyerno, hinayaan ng gobyerno, and that is totally illegal. Yun ang punto ron. Siya ang presidente. Ikaw dinadamay mo si Duterte. Ordinary citizen na lang. Of course, idadamay si Bongbong. Bakit hindi mababanggit si Bongbong? Siya nagkidnap eh. Kabobo nito si Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya ito, nakakatawa. Pero kung may yung depensa mo hindi nakakatawa? basihan, kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Ayun! Natural. Suicide ang tawag doon. Anong sabi ni Claire? But I mean, pares lang plastic. Anong sabi ba ni Claire? Kasi kaplastikan to sinasabi ni Claire eh. Kung may basihan, alam daw naman ng lahat na si Bongbong Marcos ay ayaw ng marahas na paglaban sa droga. Natural. Addict siya eh. Sabi ng kapatid. So kung magiging marahas ka sa droga, para ka nag-suicide. Magiging marahas ka sa sarili mo. Tanga ba si Bongbong? Konti lang. Slight. Slight lang.
Medyo luto na yung utak. Pero of course, kung ganyang kalaki ang iyong pagiging addict, hindi malayo. Ha? Imagine nyo to. Ang presidente lulong sa droga. Sabi ni Amy yan, hindi ako nagsabi. Hindi nga bangag eh. Magkaiba yung bangag. Yung bangag, pwedeng bangag ka ngayon, bukas hindi na. Pero yung lulong, it means consistently gumagamit ka ng droga. You are drug dependent. Hindi mo na hindi na tatagal ang araw nang hindi ka magdodroga. So dapat nagdodroga, lulong. At hindi malayo na pag ang presidente ganyang ka-powerful, lulong. Hindi malayo. Or sa aking opinion, it's impossible na walang connection sa drug lord. Ganyan ang power mo? Ganyang kakalakas? Tapos lulong ka sa droga? Ang circle mo, drug lords din. Paano ka magiging marahas sa tropa? Di ba? So Claire, alam mo yan. Ulitin ko, ang nagsabi niyang kapatid niya, lulong siya. Castro, however, clarified that she has no plans to formally invite Kaufman to the Philippines, but will welcome him should he choose to visit. In just on Thursday, Kaufman expressed willingness to travel to Manila to discuss the interim release of Duterte with the Marcos administration. In response, Castro said that discussion is off the table, but she would be more than happy to treat Kaufman as a tourist. First of all, I'm not inviting him. First of all, I'm not inviting him. No. So, ibig sabihin, sinabi mo, pumunta ka rito, kung merong illegal na nagawa si Bongbong, pumunta ka rito, dito ka magdemanda. Tapos sasabihin mo, I'm not inviting him. So, para mong sinabi, he's not welcome. Pag dito ka magdemanda, tapos sasabihin mo, he's not welcome. Anong kagaguhan yan? Anong kaplastikan yan? Everybody is welcome to see the beauty of our country. Welcome man. Lahat ng Paano welcome? lahat ng turista, pati pamilya, kasama yan. And if Hindi tourist ang pagpunta niya rito, ididemanda. Pag-uusapan yung release ni PRRD o gusto mo, iniimbita mo siya para magdemanda. Hindi siya para pumunta rito para mamasyal. Ay, tanga ka, hindi mo naiintindihan? he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, ayudi, Adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-uusapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido, Manila Zoo, lahat po yan. Yun lang po. So, nakita mo yung ending niya? Sabay tawa. Yun lang po. Magpapatawa siya. No, sinabi niya, papakainin ka ng kwek-kwek, balot, bagoong. Tapos tawa siya. Yun lang po. Hindi nakakatawa. Hindi siya pupunta rito para mamasyal sa El Nido at para kumain ng bagoong. Palibhasa, yung presidente mo, yung bossing mo, hiling mag-travel. Tapos pera ng taong bayan ginagamit. Yun lang po. Castro was also asked about a recent statement made by Vice President Sara Duterte. For the first time in a long while, Ito. Castro did not directly Maganda to. Maganda tong sasabihin ni Claire. Himayin natin. criticize the VP.
In an event in Davao, Sara reflected on her decision to team up with Marcos instead of running for a local post in her bailiwick of Davao City. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang vice presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang vice presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. So, sinabi kasi ni Sara, ano kaya kung hindi na lang siya tumakbong BP, nag-mayor na lang siya ulit. Ang sagot ni Claire, mas maganda pa sana nag-mayor ka na, hindi ka na tumakbong BP. Nang sa ganun, yung Vice President ni Bongbong Marcos ay makakatulong sa gobyerno, hindi lang puro ganyan. Alam mo na, so in short, siniraan niya na parang walang pakinabang si Sara, hindi naman nakatulong kay Bongbong. Alam mo, Claire, dederechahan kita. Huwag kang magtanga-tangahan. Kasi alam mo to. Alam mo to sa sarili mo. Kung hindi tumakbong Vice President si Sara, hindi presidente si Bongbong Marcos. At kung hindi presidente si Bongbong Marcos, hanggang ngayon vlogger ka pa rin. Naintindihan mo? Ang aga mong nabulok. Ang aga mong naging lumaki ulo. Hindi mananalo. Hindi mananalo si Bongbong Marcos kay Leni. Kaya lang naman nanalo si Bongbong over Leni dahil bit-bit ang pangalang Duterte. Marami siya nang nauto. Kaya nga humihingi ng tawad si Sara. Hindi mo alam? Kasi kung hindi mo alam, tanga ka talaga. Naglaban si Leni at saka si Bongbong Marcos. Talo si Bongbong Marcos kay Leni. Vice President pa yun. Kung hindi nag-Vice President si Sara kay Bongbong Marcos, si Leni presidente natin ngayon. Baka posible ang vice natin, sino bang nag-number 2? Hindi ko maalala kung sino nag-number 2 But definitely Bongbong Marcos will not win. Kasi yung kanyang 31 million, that is to 30 votes. Alam mo kung malakas si Bongbong Marcos? Ha? Kung malakas si Bongbong Marcos, hindi niya kailangan tumandem sa pink. Kasi kung sinong i-endorse ni Bongbong Marcos, mananalo. Kung yung 31 million niya ay mostly boto niya hindi galing sa Duterte, malakas si Bongbong Marcos ngayon. Pero alam naman natin lahat, mahina si Bongbong. Kapit lang siya sa kakampi. Kaya nga, kinain niya na yung suka niya. Ang dami niyang sinabing pangit kay Leni. Kaya nga lumalapit siya kay Leni because he knows he cannot win. Alam mo kung malakas si Bongbong Marcos? Ang patatakbuhin niya, kaalyado niya. Alam natin si Bongbong Marcos, pagka walang kwenta sa kanya ang isang tao, hindi niya papansinin. Tatraidorin niya pa. Si Sara nga, trinaidor di ba? Kaya lang niya pinapansin si Leni kasi kailangan niya. User-friendly yan si Bongbong Marcos. So alam ng lahat, even you, I know you know. Mahina talaga si Bongbong. Huwag nga tayong maglokohan. Castro, however, was on the offensive again when asked about Duterte's claim that the administration was going after groups that support her. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito, pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating mayor
Sara Duterte. Sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? So, pag sinabing ni PRRD patungkol kay Sara at negatibo, papaniwalaan nyo. Pero pag ang sinabi niyang negatibo para kay Bongbong Marcos, di nyo papaniwalaan. Di ba? Normal sa isang tatay magsabi sa anak ng ganun. Dinidisiplina yung anak eh. Okay, for discussion purposes, palagay natin sinungaling si Sara. Ano? Dati na yun. Kung ngayon, mahal pa rin talaga ng taong bayan si Sara. Saan ka? Sa sinungaling? O sa adik na magnanakaw? Kayo, tanungin ko kayo. Ano mas gusto nyo sa anak nyo? Sinungaling? O adik na magnanakaw? Sinong gusto nyo maging driver nyo? Sinungaling? O adik na magnanakaw? Sinong gusto nyo maging manager ng negosyo nyo? Sinungaling? O adik na magnanakaw? Sinong gusto nyo maging boyfriend ng anak nyo? Sinungaling? O adik na magnanakaw? Ikaw, Claire. Sino mas gusto mong politiko? Sinungaling o adik na magnanakaw?